Delikado siya, hindi lang yon. Kung hindi siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay Yes. pamilya. Damay pamilya. Yun ang ano ni Pulong. Walang nga si Pulong. Mananaksak nga, di ba? Walang nga. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko po linalahat Pero ganyan sila. Alam niyo naman sa Bisaya, ano yung ubusan ng lahi. Oo, grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang Hindi. exist pala ngayon. Kasi hindi nila matanggap na hindi mapalabas si Digong. Oo. Pero yun yung pinagmumulan nila. Yun ang yun talaga. Oo. Tapos yung interim release pa, wala, denied. Na kahit hindi na makaupo si Sara at si Sara Duterte, matumba lang nila si Naku po. PBBM. Dahil doon sa pagkakakulong ni Kulong. Digong. Ayun. Grabe. Shock ako. Sila kanimang. Wala na ako masabi. Hindi ako makapagsalita, Mami Pebs. Pero anyway, pahinga ka na dyan siguro. Yung naka-upload doon yung part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano naman yung index ko sa akin. No? Ayan. Nagme-message. Wait lang anak Sige po, Mami Pebs. Baka importante kasi ito eh. Sige. Wala na ako salamat salamat. Pasensya na at panoorin mo yung ano ko nasa doon na nasa 4 na in-upload ko lahat doon. Bigla akong tumawag ng gabi. Okay. Salamat po. Bye-bye. Good night. Bye. Ayun. Nagutom na yung vlogger dyan. Kumain na. Sabi ni Ma'am Princess Paris, grabe, nakakatakot. Sabi ni Manang Biday sa Amerika, I am angered to the plan against our PBBM and First Family. Biruin mo, no? Sama unang pamilya, pati yung mga anak. Mga kababayan. Ayan po yung mismong napag-usapan namin ni Mami Pebs. At mukhang magpapa-interview si Mami Pebs sa mga susunod na araw dito sa ating channel. Pero, mga bossing, dumako muna tayo, ha? Dumako muna tayo dito. Nasaan ba yun? Si Greco Belhica pala, kaya pala maingay doon sa kanyang social media, si Mami Pebs din ang nagsabi nito do? Kay Mami Pebs din, ayan yung kapatid niya, nadadawit din pala. Kapatid daw yan Nakita ko yung post ni Mami Pebbles, sabi dito, inatasan ng Sandigan Bayan ang Cainta RTC na ituloy ang pagliliti sa kasong graft laban kina dating Anti-Red Tape Authority Director General Jeremiah Bellica at 4 na dating opisyal. Nasa comment section ang link ng buong ulat. Ang sabi, ayan sabi ni Mami Pebs, kapatid ni Greco Bellica. Kaya pala maingay si Greco Bellica doon sa kanyang sa kanyang Facebook page. Kasi siguro alam niya na dadating itong mga ganito. Sabi, yes, kapatid yan ni Greco, kasuhan nyo. Di si Greco, yung Rocknet sa Benguet. Ang daming alam talaga ni Mami Pebs, Tas ayun si Aimee, kung ubusan ng lahi, damay si Aimee, sabi ni Tad Supnet. Ngayon ano ba yung balitang yan? Sandigan Bayan, sabi dito, Sandigan Bayan, nayari din yung kapatid ni Bellica, iimbestiga. Kaya pala, ang sinasabi lagi ni Bellica doon sa kanyang Facebook page, pababain na si Bongbong Marcos kasi meron din ganito. Sandigan Bayan orders Cainta Court to proceed with graft law trial versus ex-ARTA official. Manila, the Sandigan Bayan has ordered the Regional Trial Court of Cainta to proceed with the trial of former Anti-Red Tape Authority ARTA Director General Jeremiah Bellica and 4 other former officials. A document has shown. Kaya pala kung ano-ano din yung sinasabi niya na kesyo merong mga fake news. Kapag sinagot naman ni Sangkay at sinita ni Sangkay ang ilalabas yung mga, yung tipo bang yung tipong tawag natin doon, mga posters na meron daw yung mga nagawa-gawa niya. Di ba? As in court discussed at length in the assailed decision, the issue in the criminal case and those in the Newsnet. And now, cases are not
intimately related, thus there is no ground for suspending the proceeding on the basis of prejudicial question. Yari. Kaya pala nung sabi ni Cayetano, mag-resign yung lahat. Akala ko naman dahil talo lang siya, kaya pinagre-resign niya, naghahanap ng damay. Yung pala, ito mukhang masasangkot o nasasangkot yung kanyang kapatid ho. Mga bossing, at ito, no? Ito, lagi nilang binabanatan to, si Martin Romualdez. Pati sila Belica, paulit-ulit, Martin Romualdez ang may kasalanan, Martin Romualdez ang pasimuno lahat, Martin Romualdez ang pinaka-mastermind. Hanggang ngayon ho, wala pa naman silang naipapakita na ebidensya ho, mga kababayan, laban dito kay Martin Romualdez. At ito pa, isa pa, pumupunta, rumerekta, at nakikipagtulungan sa ICI, si Martin Romualdez. Lumabas pa nga ho, di ba, ng ICI, paglabas ho, kalmado lang. Pero ito, tingin ko si Martin Romualdez din ang sinasabihan ni Amy Marcos dito. Pakinggan nyo ho. Sa pagiging state witness ni Martin Romualdez. Ayan. Di ba? Kasi nagugulat sila. Bakit merong mga pinag-uusapan ng state witness si Martin Romualdez? Sabi ni Grace Denla, puro lang bintang. Yang mga yan, wala namang ebidensya. Ay, hindi ho. Iba ang sinasabi ni Amy Marcos dito. Madami daw ebidensya kay Martin Romualdez. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Sa pagiging state witness ni Martin Romualdez. Ano ba naman sila, yung mga dapat state witness, hindi yung pinaka-guilty? Yan ang binabanggit niya, pinaka-guilty. Kasi ang tinatanong, ano po ang masasabi ninyo doon sa pagiging state witness o gagawing state witness itong si Martin Romualdez? Bakit daw yung pinaka-guilty ang gagawing state witness? Paano kaya niya nasabi na pinaka-guilty si Romualdez? Pakinggan pa nga natin. Baka meron pong pang-suporta doon sa kanyang sinasabi. Ano ba naman yan? Talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya. Nasaan? Sige nga, ano ba yung ebidensya? Tinutumbok daw ng sangkatutak na ebidensya itong si Martin Romualdez. Parang hanggang ngayon ho, wala pa ako nakikita ni isang papel, ni kapirasong dokumento silang maipakita. Meron si Gutesa, sablay pa ho. Hanggang ngayon nagtatago na. Na sa Kongreso nagmula ang iba't ibang kalokohan. Meron din daw sa Senado ang natuturo nga si Boss Jewel. Si Boss Jewel,